Sabi natin, pumutok, Fauci scandal explodes. Confirm nga po mga kababayan na yung virus galing po sa laboratory ng Wuhan at ang nagpundo Amerika. Basahin ko na lang po sa inyo. Mga kababayan, yung balita. Senator Rand Paul calls to fire Dr. Anthony Fauci. Following the emergence of emails showing how the National Institute of Allergy and Infectious Diseases chief handled the pandemonium behind the scene, from admitting that the typical mask you buy at the drugstore is not really effective in keeping out the virus. Kita niyo. Daming kumita po sa and we are required to use it. Hindi man pala siya protection by his own admission. Mismong sa bibig ni Fauci. Mayroon ngayon, ginisa si Fauci ni Senator Rand Paul doon sa Amerika. Sabi ko sa inyo, ang buong mundo na bodol-bodol nila, binodol-bodol, at dito sa ating bansa, biktima po tayo ng bodol-bodol. Kasi po, yung mga bodol-bodol, may agents po sila na nandito. Yun ang sinusunod ng ating Pangulo, yung mga bodol-bodol agents dito. Ginawa tayo mga pulpol. Pinaglaruan po tayo. Pinaglaruan nila ang mundo. Nag-leak, Hindi man yan, walang epekto yan. Pero gamit niya tayo. Ang epekto po ng hindi ikabubuti natin, but it is being promoted in the mainstream. It is not scientific. By his own admission mismo, si Fauci mismo ang nagsabi. Nga po, natuwa ako kahit papano. Si Yorme, yung face shield niya, huwag na natin gamitin. Tayo lang naman niya yung face shield. Buong mundo, tayo lang dito, pare. Ito. From admitting that the typical mask you buy at the drugstore is not really effective in keeping out to asking a colleague to please handle the narrative centering around the Wuhan lab theory. Sabi rito, White House staff are actively discussing an exit strategy for Dr. Anthony Fauci following the release of his emails yesterday. Per the White House official. So possibly the coming days, sisipain si kasi nagkalat na po. Sisipain si Fauci. The emails also reveal the causal relationship with Chinese Center for Disease Control and Prevention Director George Gao told you, Paul said, using the hashtag #FreeFauci. Can't wait to see the media try to spin the Fauci FOIA emails. Kita ninyo? Today, excerpts obtained from the Washington Post show Fauci's cozy email exchanges with George Gao, his Chinese counterpart. The release
released emails show that Fauci indeed tried to answer many queries, sometimes hitting send well after midnight, and even as Trump ratcheted up attacks on China for not containing the virus after it was first discovered there. Fauci sought to maintain ties with Gao, a well-regarded Chinese scientific leader, and Gao with him. Kita ninyo, mga kababayan, kung paano tayo pinaglalaroan? Ito. Sabi rito, mga kababayan, the revelations come on the heels of Fauci admitting that the National Institute of Health funded the Wuhan lab. But he continues to deny a role in gain-of-functions research. Ang Wuhan lab, mga kababayan, alam naman po ninyo kung ano nangyari sa Wuhan lab. Diyan nagsimula ang virus. Di kayo nakalata? Kung saan nagsimula yung virus, ngayon sa China, matahimik na. Biglang sumabog sa buong mundo. From the Wuhan laboratory. Ano mga previous investigation? That the virus, mga kababayan, is engineered. It is engineered. May sabuatan pala. Kala ninyo magkaaway yung China at Amerika? Pinaglalaroan po tayo. Sabi ko sa inyo, dito sa mundo po, thesis, antithesis, synthesis, Hegelian dialectic. Ang akala ninyo yung magkakaaway na bansa, ay isa man lang po ang nagsasabong sa kanila. Isang grupo dito sa mundo ang nagsasabong sa kanila. They're funding both sides. Ikaw anya dyan ka, gatong ka doon. Turo kung ano-anong organisasyon, foundation. Ako naman anya, supply ako ng armas dito. Oh, nakaganon lang yung mga ulupong, nagmamasid. Ano anya? Hindi pa anya lumalaban, gatungan pa natin. Sabihin mo, supplyan natin ng kahit po yung opposition, tingnan ninyo dito sa atin. Magkalaban yung Duterte tapos dilawan? Hindi po. Pagdating dito sa issue ng virus, magkalaban sila, parehas po ang agenda. Sabi ng Pangulo, 70 million anya yung kailangan ibakulang. Sabi ni Lomi, hindi anya. Ubusin nyo. Ubusin natin. May kumontra sa mga dilaw? Sa lockdown? Wala po. Ang kumontra lang po si Gwen. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, ipagpanalangin natin na si Gwen po will gain support from not only Cebuano officials, but from other LGUs all throughout the country. Sana gano'n. And si Yorme, dyan sa Maynila, nakita natin nagsalita, ayaw na niya, nagising yata na it's, unscientific. It is ridiculous. Nonsense. Ngayon, sabi niya, nananawagan na niya ako sa national leadership na tanggalin na natin yung face shield.
Tayo na lang ang ganyan. Risk pa siya. Bakit? Eh, sabi ko sa inyo, dito po sa amin, may konti ng masagasaan ko. Nilipad yung face shield, inabol niya. Inilipad papunta doon sa ilalim ng kotse. Inabol niya, nakapitpit. Dahil lang sa face shield, we pray mga kababayan na mananawagan siguro tayo. Mga mayors po, baka pwede pong i-revisit ninyo yung mga protocols. Tama yung sinabi po ni Gwen Garcia. Tingnan ninyo, basahin ko sa inyo yung. Kaya pala nagsasalita ng ganito, nagpo-post ng ganito si may pinagdadaanan talaga. Si Gwen Garcia, mga kababayan, nag-post. Basahin ko sa inyo. Itong computer natin, hang ng hang. 2,126 na. Maraming salamat po sa inyo. Nag-post ni Gwen. Sabi ni Gwen Garcia, gather data, study and analyze. People's lives and livelihoods depend on it. Hashtag ang probinsyana. Alam niyo kung bakit nag-post ng ganon si Gwen? Kasi sabi po ng palasyo, ito yung post ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, Governor Gwendolyn presented to President Duterte the rationale for Cebu's arrival protocols for OFWs in RF. President Duterte asked Secretary Roque to critique until this Thursday these innovations. Meanwhile, President Duterte stressed that national policies must be followed by everyone. While all LGUs must follow national policies, we need to answer why Cebu has been on MGCQ for 10 straight months. This never happened in Metro Manila. Kini-question ngayon ng palasyo yung riniplay kong press con ni Gwen kahapon. Na sinasabi ni Gwen, ang virus niya, normal, talagang gaganon, tataas, bababa, tataas, bababa. Dito niya sa Cebu, MGC ko kami dito, dire-diretsuhan niya kami, MGC ko, ay, nagita ng Pangulo. Bakit niya hindi sumusunod? Napahiya, mga kababayan, yung palasyo. Pero hindi nila nakikita, mga kababayan, kung anong ibig sabihin noon. Ayaw nilang tanggapin yung sinabi ni Gwen. Ano? Pagsara. Pagsara pala. Naniwala kasi sa sulsul ni Octopus. Sabi ko sa inyo, pag naniwala kayo sa sulsul ng mga agents ng Cabalers, walang mangyayari. At itong ginagawa ng Cebu, mga kababayan, nagpahiya sa kanila, kaya sila galito. Galit sila. Ano yung remedyo nito, mga kababayan, para ma-pressure natin sila? We appeal to our local officials. Ba't hindi ninyo po tingnan yung ginagawa ni Gwen? Pag nakita po ninyo yung ginagawa ni Gwen at effective ang ginagawa ni Gwen kahit hindi mag-restrict ng mag-restrict, bakit hindi kayo kumampi kay Gwen? Then join Gwen Garcia in petitioning the palace to reverse all these
protocols na hindi man po nakakatulong kundi it just demolish the economy. Unless gusto ninyo na maging participant kayo, not Gwen Garcia, sa pagdemolish ng ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan ninyo mismo. Sasabihin ko po sa inyo ulit. Ngayon siguro, ang iba sa inyo, siyempre, hindi pa man nararamdaman yung epekto because you are, tawag dito, drawing your salaries from government at nakaipon na kayo ng bilyon-bilyon siguro or milyon sa haba na ninyo ng panahon sa politika. Pero sabihin ko po sa inyo, pag na-bankrupt na po lahat ng mga negosyo, wala na kayong kukoleksyonin. Wala na kayong sisilduhin din. Wala na din kayong titipakin doon sa mga projects kasi wala na kayong pondo para sa mga projects na pinapakinabangan ninyo. Wala na. Ang Pilipinas lubog na sa utang 11 trillion as of April. Pag-ari na tayo ng mga inutangan natin ng mga bank, especially World Bank. Magkano ang national budget? 4 trillion. So almost 3 times the budget ng Pilipinas ang pagkakautang natin. Ano ang naging dahilan yan? Sa kakabili ninyo ng pangkukulam. Ang yumaman yung mga mangkukulam sa bansa at sa buong mundo. Si Gwen Garcia, ayaw na ng ganyan. Kaya nga, nag-allocate siya ng 2.5 million para sa Singhot Kit. Ano yung social na tawag niya? No? Para niya social? Yung tuob, ano nga yung tawag ni Gwen na sa to? Ano yung tuob sa English? Steam inhalation. May nagagalit pa doon. Mag-isip naman po kayo, yung critics ni Gwen. Steam inhalation na niya, pang tuob kit, nag-allocate yung province ng 2.5. So what is 2.5 million para sa tuob? For 1 year naman yon. Hindi 1 month. Pero yung, magkano ba yung inallocate ninyo sa Bakulang? Bilyon, trillion. So ayaw ninyo ng steam inhalation na may budget na 2.5 million. Tingin ninyo, kinurakot pa ni Gwen. Overpriced. May kit siya doon. Ito niya, libre, lahat, etc. All province, lahat. Sa mga establishment, lahat may pantuob. Ganun, ibili yan, lahat. Bakit? Isang araw lang ba yun? Whereas yung mga quarantine, yung pambayad sa hotel, milyon-milyon. Nakita ninyo? Milyon-milyon. Hindi ninyo nakita, yun ang gustong ikat ni Gwen. Imbis niya, yung pera ng mga OFW, magamit na nila sa kanilang pamilya. Binayad pa sa mga hotel. Hindi yun nakikita, mga kababayan nito, mga mangkukulam. Kasi po, sa kulam, marami silang kita. You see?
Going back doon sa sinasabi natin. He lied to the American people, sabi po ni Senator Paul. There was gain of function research going on with Dr. Xing Li at the Wuhan Institute. Florida Governor Ron DeSantis told the news exclusively on Tuesday that Fauci's purported role in gain-of-function research absolutely need to be fully investigated and vetted. Sabi ko sa inyo mga kababayan, itong virus na to, purposely, it is designed, it is engineered, purposely, intentionally, to achieve their alam na ninyo. Now you understand mga kababayan kung bakit bawat gobyerno ang sinusunod nila yung mandate ng world power na siya ang nasa likod nito. In any cure that will emerge, just like in our country, either every cure, kinukontra po nila. Kasi po, pag hindi nila kontrahin, di yung kanilang goal hindi po ma-achieve. So wag na kayong magtaka kung bakit ganon ang behavior ng ating gobyerno. Galit sila sa sino man na nag-offer ng solusyon. Pag may nakitang solusyon, tingnan ninyo, si Gwen Garcia, may solusyon siya. Galit yung national government, galit. Imbes na i-adapt, now you know. Yun, ano? Imbes na i-adapt mga kababayan nila, yung magandang, ang tawag dito, response, intervention, binagagalitan nila. Like Gwen Garcia. Oy, cheat. Oy, ilo madam. Cheat, Margate. 5 New Zealand dollar. Always watching from New Zealand. God bless po, Sir Dan and all viewers. Tapos si Madam Leonor Connors, 6.99 Canadian dollars. Rather than sabi ni Dr. Judy Mikovich and Dr. Dolores Cahill, criminal yang si Fauci. Bidco, may kinalaman sa Great Reset na darating. Of course. Ganon nga pa. O ngayon, sabi ko kanina, we appeal to our but may iba pa. Baka may katulad pa kay Gwen. Yung mga local officials po natin. Open your minds. Open your eyes. Kala ninyo ngayon, tuwang-tuwa pa kayo? You become participant sa pag-collapse ng ating economy. Pagdating ng oras po, it is irreversible already. Pagsisisihan po ninyo. Habang may panahon pa, pwede pa natin itong i-reverse. Depende yon sa actions po ninyo. I urge you to join Gwen Garcia in her fight. We appeal to you. Mag-usap-usap kayo. Governor, all throughout the country, kahit kalahati lang. And mga mayors. May organisasyon kayo, di ba? And we appeal to Gwen. Yamang nag-iisa ka lang po. I think you have naman your friends in other provinces. Yung nag-tip sa inyo, nakakasuhan ka. Ba't hindi kayo mag-usap-usap? Gob.
Parang sobra na to. Ito'y lantaran ng panluloko. Parang ang direksyon nito o ganito. Lugi tayo rito. Kailangan we act. Magkaisa tayo. We organize. Then, punta tayo doon sa ating Pangulo. Sabihin natin, Mr. President, it is ineffective. Yung advisor mo, yung sinusunod mong si Duque, wala. Pag sinunod mo ng tuloy-tuloy yung si Duque, dadapa ang buong bansa, isisisi sa inyo lahat. Ngayon, kung hindi mo kami pakikinggan, Mr. President, we are sorry to tell you, we will withdraw our support sa inyo po kasi hindi naman namin pwedeng pabayaan yung aming lugar. Magugutom sila dahil sa mga protocols po ninyong wala na sa lugar. 1 year na tayo, Mr. President. Wala man nangyayari na maganda. Lahat lang sara, kandado. And you still believe, Duque? Ayaw na namin mahal na Pangulo? Mag-isa ka na dyan? Bahala ka? You want to file a case against me? Against us? Oo, mag-file ka. But we will defend our territory. We governors and mayors will defend our land. Bakit namin hayaan sa mahal na Pangulo ang aming mga probinsya na dumapa? Sa kakasunod lang dyan sa mga sinasabi ng IATF ninyo. Kami ang nakakaalam. Ayan sinasabi ko. Mga kababayan. Yun ang sinabi ni Gwen. Kami ang nandito. We are in touch with the people. Alam namin kung anong problema dito. Hindi yung lahat lang kayo data. Sabi mo na po yun, Go. Ayun nga po, tingnan ninyo. Ito yung napaka malaman na statement ni Gov Garcia po. Inaisalot Gov Gwen sa kanyang sinabi. Gather data, study and analyze. People's lives and livelihoods depend on it. Ang dami nang naghirap eh. Ang daming nagsara na negosyo. Sabihin ko po sa inyo. Bakit? Itong nagsarang mga negosyo, bibigyan ng pera ng Pangulo? I-bill out ba yun? Ng IATF? I-bill out nila? Kung nalugi yung negosyo ng milyon-milyon, bibigyan ng milyon-milyon ng gobyerno? Anong ibibigay ng gobyerno? Lubog na po sa utang yung gobyerno. 11 trillion pesos ang pagkakautang as of April. Kayo mga negosyante, nasunod ng sunod dito sa mga gusto nilang mangyari. Pag nag-bankrupt kayo, nagutom kayo, bibigyan kayo ng ano? Ng kwarta? Ang ibibigay po sa inyo, sardinas, noodles, NFE rice na madaling masira kinagabihan. Ano mapanos na? NFE rice. Pagdating ng gabi, panis na. Pag hindi kayo nagising, at kayo mga gobernador, yung collection po ninyo, wala na kayong kukoleksyonin. May bagong ano. Mercy de la Paz, maraming salamat po. Madam Mercy de la Paz, God bless you more. 25 Hong Kong dollars.
We appeal to the mayors and governors of this province, of this country. Bakit hindi po ninyo tingnan ang ipinaglalaban ni Gwen Garcia? At pag nakita ninyong maganda pala para sa inyong probinsya, magkaisa kayo. Ang nangyayari ngayon, nag-iisa lang si Gwen pinapatawag doon, tapos pinagsasalitaan. So, ang ginagawa ni Gwen, pag uwi, preskon siya. Tapos post si Gwen ng gather data, study, and analyze, people's lives and livelihoods depend on it. Lahat parinig si Gwen. At least may parinig siya. Anyway, mga kababayan, yun lang naman ang gusto kong ipaabot sa inyo. We pray na dumami ang tulad ni Gwen at prangkahin yung ating Pangulo. Ayaw na namin yan. Kalukuhan yan, Mr. President, na mga ginagawa mo sa buong bansa. Hindi man para sa kabutihan ng mga Pilipinong ginagawa mo. Ginawa mong alipin yung mga tao sa kakasunod dito sa mga cabalers. Hindi naman namin ikaw binoto para maging alipin ng dayuhan. Binoto ka namin kasi sabi mo, ayaw mong dinidiktahan ng kung sino man. Ngayon, biglang naging boss na namin, si Doki na. Yun na yung batas at yun na yung sinusunod mo. Ikaw yung binoto namin. Pagkatapos, ang biglang naging amo, naging presidente ng Pilipinas, si Hero. Si Hero. Saan ka pulutin yan, mga kababayan? Anyway, sige. Pagkatapos, tatakbo yung wag na. Nick Borromeo, mga tiga PDP laban, mawa kayo sa Pilipinas, huwag niyong patakboy na mag-amang. Hirudes! Sabi ni Borromeo, hero po, hero. Itong itlog, ang tapang ni PRD, dati minumura pa si Obama, si Doki lang pala, magpapalod sa kanya. Natosok na yata yun. Minumura si Obama, magdating kay drama ka. Tawagin pang hero. Amelia Cruzada, bago baklandog. Daka Lambor. Yoli Hermoso, malabo maging standard bearer si BBM. Yun na nga po. Ng PD laban, PD Munyo laban. PD Munyo. Nini Pimentel founder niyan, kalaban ng tatay niya, yang si Nini, sa pagpabagsak ng Marcos administration. Kaya nga po. Yun ang advice ko kay BBM. Huwag kang aasa. Pag umasa ka sa kanilang, endorse ka para malayo sa katotohanan. Regalado Garcia, talagang nautol ang gobyerno natin, Sir Dan. Kasi sabi ng isang expert doctor abroad, yung virus po, mas maliit pa sa butas ng face mask, kaya hindi effective talaga. Dagdag lang sa panakot nila, pahirap sa tao. Ang epekto po ng baliktad po, it is not to save lives. Kasi yung sinisinghot mo, tingnan mo, piniprevent mo yung oxygen na dapat masinghot natin. Inhale oxygen. Exhale carbon dioxide. Kaya nga in-exhale natin yon kasi waste. Ayun ang na-inhale natin uli. That's the reason why yung kakilala ko pong doktor dito gusto nang mag-farming lang. Mag-farming na lang.
Kasi po, lagi siyang nasusuka. At ang sakit-sakit ng ulo niya. 12 hours po siya na doktor na yon. Nag-post sa... Nakita ko sa timeline niya. Nag-post niya. Pag hindi na niya ako makatagal kasi nagtuturo siya kailangan. Sa clinic niya, yung PPE na para ng astronaut. Simula nang mangyari yon, lagi siyang 12 hours. Lagi siyang nasusuka at maksakit lagi yung ulo na hihilo. That is the bad effect ng paggagamit for long hours. Bakit yun ni-require? Ang intention po nila hindi to save lives. Deep pop. Malinaw na malinaw mo. Di na matutoy. I'm afraid Gumguen, like the Brazilian president, pinatalsik ng mga nagrarally, funded ng mga cabalers, dahil hindi sumunod sa hudas, hindi nagsuot ng... Sigwid po, hindi man nagsusuot. Ang nandun siya sa Cebu, kanina nagsuot kasi nandun si Dar, naiyak naman siguro, por respetuhan niya. Tapos ang puntang Malacanang, siyempre, papansinin siya doon ng ano. Francis Cariaga, bill sa kuryente at tubig sobrang taas. Ito talaga ang totoong pandemonyo. Dito sa Pinas, hirap na mga Pinoy, wala man lang aksyon. Yang Giselle Adlaon, ano pa inaantay ni BBM Serdan? Bakit wala pa siya partido? Sana po makadecide na po siya before October. Tingnan natin. Prince Bugan, takot si Duterte sa oligarko. Tubig, kuryente, sobrang mahal. Inaboso pa tayo nung una. Galit mura biglang nagsuri. Need Babylonia, palitan na yan mga Duterte. Dapat bago na, di na magpauto. Kaloy J, lahat po ng pinapagawa sa atin ay para tayo magkasakit. Lalo sa mga, sabi ng doktor, sabi ni Dr. Cole ng Idaho, yung ganito is insanity. Tama po. Hindi lalo na sa face-shield. Chris Amdiesta, may toxic po yung disposable na maskara. Renato Vargas, anong say mo, Sir Dan, hanggang Thursday lang binigay ni PRD kay Doke na pag-aralan yung ginawa ni Gwen sa Cebu. Sa akin kasi, parang malabo na sundin ni Doke. Tingnan natin. Hindi yun. Malabo yun na gawin. Kasi that is, an insult. Insulto yun sa kanilang, talino. It is an affront. Rodolfo Baliga, nauto tayo, hindi ko. Hanlo Bigay, iba talaga ang mag-isip si Gwen. Talo niya pa ang Pangulo. Tama kayo. O ngayon, I think okay na po, mga kababayan. Bukas naman, learn the ABC of salvation. Be saved. Now is the day of salvation. Admit that you are a sinner. Malapit na po siya. Believe in His saving grace, the gospel. Call upon His name to save your soul. Gawin na ninyo ngayon before it's too late, mga kababayan. Wala na tong tuloy na to. Wala nang atrasan. God bless you po, mga kababayan. Bye-bye.